may masama daw na balak na bumbahin si Vice President Sara Duterte. Sabi ng mga vloggers na maka-Duterte, ang paniniwala nila, yan daw bumba na yan, ay isinet, ilinagay, itinanim, kaugnay daw sa pagdating ni Sara Duterte doon sa Agusan yata yun, sa Agusan sa Mindanao. Mayroon daw mga balak na masama na kay Sara Duterte. Ang tanong, totoo naman kaya yan? Totoo naman kaya yung mga yan? Naniniwala ba kayo dyan mga kabunyo? Na yan daw bumba na yan, tinanim para kay Sara. Ano ba tong? Ay, ano na mamaya, ibigay natin ang detalye. O, ito. Ito yan. Pumili tayo ng isang vlogger. O, ito. Isang vlogger na maka-Duterte. Ito yung sabi niya. O, tingnan nyo yung caption niya sa baba. Vice President Sara Duterte, muntik nang mabumba? Bakit hindi ito ibinalita sa mainstream media? Kasi hindi nga talaga ito nabalita sa mainstream media. Ngayon, itong mga vlog, hindi lang yan. Ito, Jojo de Guzman Connect TV. Pero hindi, nakita ko. Halos mga vloggers na maka-Duterte, yan yung topic. Yung mga Duterte vloggers, yan yung topic ngayon. Ang mga ano nila, ang narrative nila, hindi lang pag-question ng confidential fund sa Kamara. May plano pa silang bumbahin si Vice President Sara. Wow, ganun yung ano nila. Ganun yung kanilang ano ngayon, pinapakalat. Ngayon, ang tanong mga kabunyog, bakit ba kasi ano to? Saan ba to nangyari? Saan ba to nangyari? At ano bang nasa likod nito? Alam nyo, mainit kasi ngayon ang issue ni Sara Duterte dahil sa confidential funds. O di syempre, anong dapat na para makabawi? Kasi talagang sirang-sira si Sara diyan sa issue na yan. Sirang-sira si Sara sa issue na yan eh. Yang confidential funds na yan. Kahit sila Roque, inamin yan. Kahit sila Panelo, inamin na talagang apektado si Sara sa issue na yan. Pati nga mga supporters ni Sara, galit na galit eh. Ngayon, syempre, kailangan nilang ipakita na justifiable na magkaroon ng confidential funds si Sara Duterte. Kasi tatapya, aalisin nga eh. Galit na galit nga ang mga supporters ni Sara, lalo na pati si Roque, na bakit daw aalisin yung confidential funds ni Sara Duterte. So parang ito, pinapalabas nila, kailangan talaga ni Sara ang confidential funds kasi may banta sa kanyang security. Saan ba to nangyari? Nangyari to, kahapon yata ito nakita doon sa may malapit sa Congressional District Office ni Congressman, ano ba to? Yung congressman ng, basahin natin. Congressman Dale Corveda, 2nd District, Agusan del Norte. Doon sa malapit sa opisina ni Congressman Dale B. Corveda, may nakita daw na may nakita ang mga autoridad, mga pulis na nakabalot nga. Tapos nang tiningnan nila, yan yung opisina ni Congressman Dale Corveda sa 2nd District yan ng Agusan. Sa tapat ng opisina may nakita nga na nakabalot. Nang binuksan ng mga autoridad, ito yung nakita nila. O yan na nga, IED, Improvised Electronic Device. Ngayon, kayo maniniwala na lang ba? Sus naman. Ngayon, bakit na naliling kay Sara? Kasi si Sara parating ngayong araw doon sa Agusan del Norte. At itong si Congressman Dale Corvera yata ang magiging host kasi PDP laban yata yan si Congressman Dale Corvera. O kaya, dahil parating si Sara Duterte ngayong araw doon at nakita itong IED, explosive device, improvised explosive device kahapon sa harap mismo ng opisina ni Congressman Dale Corveda na supporter ni Sara, PDP laban eh. Kino-connect nila ngayon na malamang yan daw yung IED, explosive improvised explosive device, konektado daw sa pagbisita ni Sara Duterte. Sus naman.
Sino namang gagawa niya? Ha? Gawa-gawa lang nila yan. Kasi nga, kailangang ma-justify na kailangan ni Sara ng confidential funds. O, di syempre, tapos laging bukang bibig ngayon nila Roque. May mga banta daw si Sara galing sa CPP and PNDF sa mga terorista. Sus naman yan. Matagal ng ano yan. Matagal ng paulit-ulit sila sa mga terorista. Akala ko ba wala ng CPP and PNDF? Ang akala natin nadurog na yung CPP and PNDF na yan. Bakit kapag humihingi ng pundod, ang laki ng pundong hinihingi nila kasi sinasabi nila para durugin ang CPP and PNDF. Alam nyo, ginagamit na naman ngayon ang issue ng CPP and PNDF. Sinabi na nila yan na tagumpay na daw ang LCAC, tagumpay ang programa ng gobyerno laban sa mga komunista. Oh, tapos ngayon, komunista na naman ang bukang bibig nila. Saka ako lang, sa tingin ko dyan ang NPA hindi naman gumagamit ng ganyan na bomba para patayin ang isang politiko. Wala tayong alam na ganyan. Ang NPA kasi Maoist yan. Tanggap naman nila na Maoist sila eh. Ako, nagtuturo ako ng political science. Nagtuturo ako ng world history. Nagtuturo ako ng mga political movement, social movements. Yan ang mga tinuturo ko. Hindi ko man masabing eksperto ako dyan, pero sa ni-research ko nang nagtuturo ako niyan, ang strategy ng CPP NDF sa Pilipinas, CPP and PNDF sa Pilipinas, hindi Maoist yan. Ang Maoist, protracted people's war yan. Ang model niyan, China. Walang assassination dyan. Walang mga bombings. Hindi sila nambubomba ng mga, halimbawa, katulad ng Abu Sayyaf. Hindi yan. Ang bombing nila, yung nagtatanim sila ng bomba sa kalsada para bantayan ang mga military jeeps, military trucks, o kaya jeep ng pulis, o kaya mga sasakyan ng pulis. Ibig sabihin, naglalagay sila ng mga pampasabog sa kalsada, hindi para sa sibilyan, kundi para sa mga sasakyan ng military at saka ng PNP. Hindi gumagamit ang NPA ng mga bomba, bubumbahin mo yung halimbawa pagtitipo ng politiko. Hindi nila strategy yan eh. Alam nyo, nung panahon ni Popoy Lagman, nang nasa CPP, nang nasa Communist Party of the Philippines pa si Popoy Lagman ang may mga ganyang ideya. Siya nga ang nagbuo ng Alex Bungkayaw Brigade eh. Yung Alex Bungkayaw Brigade, may assassination talaga yon. Kasi insurrectionist strategy yon. Ang model nun, Latin America. Sa Latin America, sa insurrectionist na strategy, hindi Maoist yon. Latin American yon. Pwedeng gumamit ng assassination, pwedeng gumamit ng mga urban partisan unit. May ABB noon, Alex Bungkayaw Brigade. Pero, yung CPP-NPA ngayon, tinakwil na yung ganyan, kaya nga wala ng Alex Bungkayaw Brigade ngayon eh. NPA na lang talaga. Ibig sabihin, Maoist na talaga ito puro. Kaya yung mga ganyan sinasabi na mga strategy, hindi pang Maoist yan eh. Di ba? Gawa-gawa nila yan eh. Gawa-gawa lang nila yan. Para sabihin na binabalakan ng masama si Sara ng CPP and PNDF. Unang-una, inconsistent sila. Sabi nila wala ng NPA, mahina na. Bakit na naman, bakit nila? Kung mahina na ang NPA, di lalong hindi yan kayang gawin na ng NPA. Pangalawa, hindi yan strategy ng NPA. Kasi Maoist ang NPA eh. Nung panahon, nung nandyan pa si Popoy Lagman, insurrectionist yon. Ang strategy ni Popoy Lagman na ginagamit nun, yon? Latin America. Insurrectionist yon. Yun, pwedeng gumamit ng mga assassination. Gumamit ng pagpasabog. Yun yung strategy noon. Pero ngayon wala na yan. Wala na si Popoy Lagman. Dinisolve na yung Alex Bungkayaw Brigade, NPA na uli. Ang NPA nagpapasabog ng sa mga pinapasabog truck ng military. Military target. Yan yung hindi sila nagtatarget ng sibilyan. Hindi ganyan. Wala yan sa playbook ng CPP. ng Communist Party of the Philippines in PNDF. Saka, sino naman sisisihin nila yan? Kung hindi NPA, grupo nila Martin Romualdez,
dahil sa away ni Sara at ni Martin Romualdez. Hindi sa tingin ko darating sa punto sila Martin Romualdez na gawa ng masama si Sara. Hindi. Kahit pa sa tingin ko may away political sila Sara at Romualdez, hindi darating yan sa punto, hindi yan aabot sa punto na ipapapatay si Sara o ipapabomba. Ano yan? Alam nyo, masyado ng ano yan, masyado ng apektado ang kampo ni Sara at ng mga Duterte. Nahihirapan na silang solusyonan yung pagkasira ni Sara dahil sa confidential funds. Kaya kung ano-ano na lang napakulo eh. O ngayon, isa na naman tong pakulo na may planong bumbahin si Sara Duterte. Ngayon, hindi talaga yan kakagatin ng mainstream media. Kasi napaka-obvious na ano yan. Kaya yung mga vloggers na maka-Duterte, sabi nila, Vice President Sara Duterte, muntik nang mabumba. Tapos sabi nila, bakit daw hindi ibinalita sa mainstream media? Walang mainstream media ang magbabalita sa ganyan kasi nga, obvious na hindi reliable, gawa-gawa lang. Gawa-gawa lang yata yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.